for the country, for the world, as we have elected and selected a new Pope. Yes, kay bagong aton nga Santo Papa ang ngalan niya si Leo XIV, kag si Leo sa aton nga history sa simbahan ang Saint Leo the Great sa 4th century ginpatigayon ang pagidait para sa buhos ng kalibutan ang barbarian nga si Attila the Hun nga nagsalakay sa Roman Empire kag ang Roma hala niya nga dugmukon, pero ining si Leo the Great nagtindog sa tunga nga nakaregalya sa Santo Papa. Wala man siya upod, pero si Attila the Hun hinadlukan kaysa malayo bisag 1,000 batalyon ni Attila the Hun sa likod ni Santo Papa. Nakita yung libo-libo mga batalyon kang ilang mga hangaway ang mga kabayo, may mga pakpak, kita igor batalyon of angels. So wala niya ginransak ang bilog na syudad sa Roma. Dito sa Mantua, nalagyon na lang si Attila the Hun. But silingon, ang pangamuyo no, isang simbahan sa kahit time ni Leo the Great masyado ka-epektibo na salba kita sa damo ang mga kadalagman. Ang ginasundan niya Leo XIII mga 1890s nag-issue sang encyclical letter nga munang basihan sa aton Catholic social teachings sa subong nga may mga teachings na kita about human rights, about just wages, nga ang mga housing projects naton, mga food, and the same time education, care for the earth, and good and moral governance. Dili na dinabase man sa iyang mga social teachings yang unang nagsugod ang encyclical Rerum Novarum. Ining bago nga Santo Papa dira na nagahalin sa unang nga perspective kay ini nga Santo Papa born in Chicago, United States, Augustinian missionary, pero halos na nagtener siya sa Peru. Dito siya nag-alagad bilang misyonero. Kag later on, nangin Superior General sa mga Agustinians. Kung Agustinians, gani ano ni sila permi education, formation, mission, care for the poor. Kag ginhimo siya sang Santo Papa, Papa Francisco nga mangin prefect sang dicastery sa mga bishops. Kag subong siya ang pili. So siya makabridge sang northern and southern hemisphere in terms of political, economic, social powers, no, and influence. Pero ang atong gidya nga napangita amo ang sing Santo Papa nga mapadayon ang aton nga mission to evangelize people, bringing the gospel closer to the hearts of people, meeting them on where they are. Ang permi ginahambal nga we need to listen to each other, accompanying people, letting them feel that they are love accepted and welcome. So very interesting ining papacy ni Leo XIV kag nga pon nga pangabay sa aton nga magapanglakaton kita sing dungan nga may paglaom kag magtingwa nga magkabuhi nga balaan ang atong Ginoong Jesucristo ang mga aton huwaran. Kag kabay pabindisyonan kita nga mga tumuluo, may bago nga leader ang simbahan Katoliko, kag magapili man kita sa mga leaders naton para sa aton pungsod Pilipinas.